Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang Nalaman na ni Carlos na si Moira ang salarin sa panloloob sa bahay nila. Sundan kaya niya si Moira sa Japan? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, muntik nang mahuli ni Annalyn si Zoe at Moira at saglit lang silang nagkausap na mag-ina dahil sinundan ito ni Annalyn ngunit naunahan siyang makita ni Moira kaya agad itong nakaalis. Pagdating ni Annalyn na itanong niya kay Zoe kung sino ang nakuusap niya kanina at nakita ito ni Annalyn. Sabi ni Zoe na nagtanong lang siya kung saan ang papuntang comfort room. Pinaniwalaan naman ito ni Annalyn kaya't hindi niya gaanong tinanong si Zoe. Habang si Moira naman ay agad nakapagtago at nang umalis si Annalyn at Zoe ay nakamasid siya sa dalawa. Sa may bus station tumigil si Moira at nagbabaka sakali siya na pupuntahan siya ulit ni Zoe. Iniisip ni Moira ang sinabi ni Zoe sa kanya at mukhang hindi ito sasama sa kanya sa pagtakas dahil hindi ito madali para kay Zoe ang iwan ng trabaho niya sa Pilipinas. Kaya tinawagan ni Moira si Momoshi para sabihin na hindi niya naisama si Zoe. Sinabihan ni Momoshi si Moira na paano yan, hindi ko na maisasabay ang papeles ng anak mo. Pero pinakiusapan naman ito ni Moira na ihabol niya na lang ito dahil wala siyang choice dahil ayaw ni Moira na umalis na hindi kasama si Zoe. Kaya hihintayin niya ito bago pa siya umalis. Binalaan siya ni Momoshi na delikado dahil baka mahuli siya bago pa siya makalipad. Galit na sinabi ni Moira na hindi ko pwedeng iwan ang anak ko at ibinaba na ni Moira ang tawag. Samantala, magkasama naman naglalakad-lakad si Zoe, Annalyn at Tatay Robert nila at bigo silang mahanap si Moira kaya ikinalungkot ito ni Robert. Sabi ni Annalyn na huwag kang mag-alala tay, mahahanap din natin si Ma'am Moira. Habang si Zoe naman ay nakikinig lang sa mga sinasabi ni Annalyn kaya sinabihan din ni Zoe ang Daddy Robert niya na promise dad na kapag nakita ko si Mami ay hindi na siya makakatakas pa. Tumango naman si Robert at pinasalamatan at niyakap niya si Zoe. Nakangiti lang din si Annalyn sa kanila at maya-maya ay tinanong niya ang Tatay Robert niya kung ano ang gagawin nila ni Zoe ngayon. Sabi ni Robert na wala naman, baka babalik na lang kami sa hotel para magpahinga. Niyaya ni Annalyn ang Tatay Robert niya at si Zoe na sumama na lang sa kanilang pamamasyal dahil pupunta sila sa isang magandang lugar dito sa Nagoya, Japan, yung castle. Pumayag naman ang Tatay Robert ni Annalyn dahil wala naman silang gagawin. Walang nagawa si Zoe kundi ang sumama na lang kahit ayaw niya. Pagdating nila sa lugar kung nasaan ang castle, napansin ni Annalyn na tahimik lang si Zoe. Kaya naitanong ni Annalyn kung bakit ang tahimik niya. Sabi ni Annalyn, alam mo, pwede kang mag-wish dito kahit ano kasi nasa castle tayo. Biglang nagsalita si Zoe na I wish sana lahat ng pasakit ko sa buhay ay mawala na. At sabay tumingin siya kay Annalyn at sinabi na kasama ka doon. At biglang umalis si Zoe. Ikinagulat naman ni Annalyn ang sinabi ni Zoe at nagkatinginan sila ni Doc Lindon. Sabi ni Doc Lindon na wag mo na lang siyang pansinin, madami lang sigurong iniisip ng problema si Zoe. Naintindihan naman ito ni Annalyn kaya hindi na niya pinaltulan si Zoe. Samantala sa presinto kung nasaan si Dax, nakakulong ay muli itong pinuntahan at kinausap ni Giselle upang tanungin kung may iba pang plano si Moira na nalalaman niya. Sabi ni Dax na wala na po, yun lang ang lahat na nalalaman ko. Pero biglang naalala ni Dax ang tungkol sa nangyaring panloloob sa bahay nila ni Lynette na sila din ang may gawa dahil sa inutusan sila ni Moira na pasukin ang bahay ni Doc Benitez upang saktan at takutin si Lynette. Kinabigla ni Giselle ang inamin ni Dax. Sabi ni Giselle na kayo din pala yung nanloob kila Lynette at si Moira ang nag-utos na looban niyo sila, Lynette at Carlos? At inamin naman lahat ito ni Dax. Sinabihan ni Giselle ang pulis na may bago naman tayong ikakaso kay Moira na magpapalakas lalo upang makulong na ng tuluyan si Moira ng panghabang buhay kapag nahuli na siya. At dahil sa nalaman ni Giselle kay Dax ay agad nitong tinawagan si Robert para ipalam ang tungkol sa inamin ni Dax.
Galit na galit si Robert sa nalaman niya. Sobra na ang kasamaan ni Moira. Siya pala ang may gawa sa pagpakidnap kay Lynette kaya ito nagkatroma. Sabi ni Robert na kailangan malaman ito ni Lynette. At pagkatapos ng sabihin ni Giselle kay Robert ang lahat, ay sinabi naman ni Robert kay Lynette ang tungkol sa inamin ni Dax na si Moira ang may kagagawan sa panloloob sa bahay nila. Sobrang ikinagalit ito ni Lynette nang malaman niya na si Moira ang nag-utos ng lahat. Kaya sa galit ni Lynette nakapagbitaw siya ng hindi magandang salita kay Moira habang si Zoe ay nakikinig lang. Sabi ni Lynette na napakasama talaga ng Moira na yan, sana karmahin siya. Sana lahat ng mga ginawa niya ay bumalik sa kanya. Biglang nagsalita si Zoe at sinabi niya, "Teka Tita Lynette, mami ko pa rin ang pinag-uusapan natin dito, ha?" Ikinagalit naman ni Lynette ang naging reaksyon ni Zoe at sinabihan niya ito na, "Teka nga muna, akala ko ba kaya ka nandito dahil gusto mo kaming tulungan na hanapin ang nanay mo?" Sabi ni Zoe na hindi mo kailangang pagsabihan ng mami ko ng ganyan. Oo, nandito ako para tumulong na hanapin si mami, para mahuli na siya at matapos na ang gulong ito. Ipinagtanggol ni Annalyn si Lynette at sinabi na hindi mo kailangan magalit sa nanay ko, Zoe. Natural nanay mo ang lahat ng may kagagawan sa nangyari sa nanay ko kaya siya nagkatroma dahil sa kagagawan ni Dax na inutos ng nanay mo. Hindi naman nakaimik si Zoe at bigla na lang itong umalis. Samantala sa East Ridge Hospital ay pinuntahan ni Giselle si Carlos para ipaalam ang nalaman niya pero nakita ni Giselle si Chang Susan at Josa kaya nilapitan niya ito at kinamusta. Naitanong nila Chang Susan at Josa kay Giselle kung ano na ang balita kay Moira o kung nahuli na ba ito. Sabi ni Giselle na hindi pa kaya nga nasa Japan si Robert at Zoe dahil nalaman nila kay Annalyn na nakita nila si Moira sa Nagoya, Japan. Sabi naman ng dalawa na sana nga ay mahuli na si Moira. Maya-maya ay nabanggit na ni Giselle sa kanila ang tungkol sa sinabi ni Dax na si Moira ang may kakagawan sa pagpapakidnap kay Lynette at panloloob sa bahay ni Carlos. Ikinagulat naman ito ni Josa at Chang Susan. Sabi ni Josa na grabe na talaga ang kasabaan ni Moira, wala tayong kaalam-alam na siya pala ang lahat ng mastermind sa pagdukot kay Lynette at kay Don Pepe. Sobrang ikinagalit din ito ni Chang Susan. At habang magkausap ang tatlo ay biglang dumating si Carlos at narinig niya ang sinabi ni Giselle. Sabi ni Carlos, "Ano Giselle? Anong kinalaman mo sa nanloob sa bahay namin?" Ipinaliwanag ni Giselle kay Carlos na inamin ni Dax na sila ang gumawa nito at inutusan sila ni Moira para pasukin ang bahay mo. Ikinagulat ito ni Carlos, si Moira ang nag-utos sa kanila. Oo, sabi ni Giselle at inamin mismo ito ni Dax sa harapan ko. Pero kung gusto mong puntahan siya at ikaw mismo ang magtanong. Hindi alam ka ni Carlos kung ano ang gagawin niya dahil sa nalaman niya. Dahil pagkatapos niyang tulungan si Moira na makatakas, ito ang malalaman niya na si Moira ang salarin sa pagkakaroon ni Lynette ng trauma. Gusto niyang sundan si Moira sa Japan dahil sa nalaman niya. Susunod kaya si Carlos sa Japan dahil si Moira ang salarin sa panloloob ng bahay nila? Sumama kaya si Zoe kay Moira sa pagtakas? Ano ang gagawin ni Carlos kay Moira? Yan ang ating pakaaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.